Lahat ay nagsisimula sa isang piitan, kung saan isang halimaw na mukhang kuneho ang sumirang sa isang batang lalaki, ngunit madaling natatalo ng kanyang espada. Dalawang iba pang kuneho ang sumalakay din, ngunit madali rin silang natalo. Pagkatapos gawin ang mga galaw na ito, natanto ng tao na baka hindi naman siya kasing fit na akala niya, at kaya pa rin niyang maging isang mandirigma. Nang 5 goblin ang lumitaw sa harap niya, nakita ng batang lalaki na oras na para subukan ang kanyang mga suportang salamangka, kaya't ginamit niya ang strength increase, isang kakayahang magpapalakas sa kanyang pisikal na katangian o magpapalakas sa kanyang kagamitan. Ayon sa lalaki, bawat grupo ng mga manlalakbay ay nangangailangan ng kahit isang miyembro na may kakayahang gumamit ng ganitong uri ng pamamaraan, dahil napakahalagang mayroong isang taong makakapagpataas ng atake at depensa ng buong koponan, sa pamamagitan ng paggamit ng mahikang ito. Nagawa niyang talunin ang lahat ng kalaban isa-isa nang hindi nasusugatan. Gayunpaman, kahit pinupuri niya ang mga katangian ng ganitong uri ng mahika, inamin niya na may isang pangunahing kahinaan ito, ang oras. Pagkatapos ng 3 minuto ng labanan, natapos ang mahika, at nang magsimulang lumitaw ang mas maraming goblin sa piitan, kailangan niyang ulitin ang parehong kakayahan upang manatiling nangunguna sa labanan. Habang winawasak niya ang kanyang mga bagong kalaban, iniisip ng tao kung paano naaapektuhan ang paglaban ng isang individual sa mahika ang tagal ng kanilang pagkaengkanto. Sa kanyang kaso, 3 minuto lang, at nakakalungkot na pinipilit siyang patuloy na tumingin sa oras, para ma-reactivate niya ang spell tuwing matatapos ito, na nagiging dahilan para ang mga tulad niyang enchanter ay palaging nakikipaglaban sa walang katapusang laban-laban sa oras. Kayang humawak ng espada ang batang lalaki, na hindi karaniwan para sa isang kasing uri niya, ngunit ang limitasyong ito ay kahinaan pa rin, at kung pag-uusapan ang mga kahinaan, iyan mismo ang dahilan kung bakit walang seremonyang sinipa ng pinuno ng kanyang grupo ng mga manlalakbay, si Oliver, ang binata. Sa pag-alala sa araw na iyon nang may galit, sinabi ng mangkukulam na ang dalawa ay magkaibigan mula pagkabata na palaging magkasamang lumalaban, ngunit inamin ni Oliver na sa buong panahong iyon, ilang beses lang niya binigyan ng pagkakataon si Orhan dahil pareho silang galing sa iisang nayon, at mula ngayon, magkahiwalay na sila ng landas. Si Annalee at si Derek, ang dalawa pang miyembro ng koponan, ay mas direkta sa paglilinaw na si Orhan ay nagpapabagal lang sa lahat, kaya sumuko si Oliver at inamin na pinapalayas niya ang kanyang kaibigan noong bata pa sila dahil hindi ito sapat ang lakas. Hindi makapaniwala sa naririnig, naalaala ni Orhan kung paano niya binuo ang koponan kasama si Oliver 8 taon na ang nakalipas, at kung paano sila umabot sa S-rank sa maikling panahon, naging unang grupo na umabot sa ika-74 na palapag ng Great Southern Labyrinth, hanggang sa dahil sa tagumpay na iyon, sila ay tinawag na Heroes Party. Sa pag-alala sa alaalang iyon, kinilala ni Orhan na baka hindi siya sapat ang lakas, ngunit kung hindi siya, walang sinuman sa grupo ang malakas. Pinutol ni Oliver ang kanyang kaibigan para bigyang diin na hindi talaga nila naintindihan ang kahalagahan ng isang enchanter sa koponan hanggang sa pinagsamang pag-atake noong nakaraang buwan, nang makita nila kung gaano kahanga-hanga ang mga enchanter mula sa ibang S-rank na grupo, habang mahina si Orhan. Inamin ni Orhan na hindi siya gaanong mahusay dahil ang tunay niyang propesyon ay mandirigma ng espada, ngunit kahit ganoon, binuo niya ang sarili niyang orihinal na mahika, hindi gustong makarinig ng mga dahilan. Agresibong pinutol ni Derek at Annalee ang sinabi niya at pinaalalahanan siya na nagpalit lang siya ng propesyon dahil mas masahol siya kay Oliver sa paggamit ng espada, pero kahit sa bago niyang klase ay hindi siya namumukod tangi. Bilang tugon, sinabi ni Orhan na naging siya lamang dahil kailangan ng grupo ng isa, at dahil siya ang may pinakamaraming kakayahan para dito, pinilit niya ang sarili hanggang sa punto na nakabuo siya ng sarili niyang mahika upang matakpan ang kanyang mga kahinaan, na siyang nagtiyak na nakaligtas ang grupo sa mas malalalim na palapag ng mga piitan dahil dito. Muli na naman, natigil ang bata, sa pagkakataong ito ay dahil kay Oliver, na nilinaw na mayroon na silang kapalit na manggagaway. Nayanig ng husto ang dating miyembro sa balitang ito, habang walang bahid ng pagsisisi na nagkomento si Annalee na sila ang Heroes Party at hindi mapapabagal ng sinumang hindi makasabay sa iba sa grupo. Sa wakas, naintindihan niya na wala na siyang lugar doon kahit hindi siya makapaniwalang itinapon siya ng ganoon na lang matapos ang lahat ng pinagdaanan nila ng magkasama. Nagtungo si Orhan sa labasan, wasak ang puso.
Sinabi rin ng salamangkero na nagagamit niya ang ilang mahika at espada, ngunit lahat ay nasa mababang antas, at kahit ganoon ay patuloy pa rin siyang nagtatangkang sabihin sa lahat kung ano ang gagawin, na talagang nakakainis. Ayon sa dalaga, ang mga tulad ni Orhan ay tinatawag na Jack of all trades, isang paraan para maliitin ang mga taong nagsisilbi lamang upang punan ang mga kakulangan at hindi naman gaanong mahalaga. Puno ng galit dahil sa paraan ng pagpapaalis sa kanya mula sa kanyang koponan, hindi matanggap ni Orhan na tawaging Jack of all trades. Gayunpaman, hindi siya umalis sa grupo na walang dala, dahil sa sarili niyang pagsisikap, nakaisip siya ng paraan para pagsamahin ang dalawa niyang propesyon, ang pagiging mandirigma at enchanter, at naging sapat na mahusay na adventurer para maging epektibo ang pagsasanib na ito. Sa pamamagitan ng teknik na ito na kanyang natutunan, umaasa si Orhan na hindi na muling matawag na Jack of all trades, at balang araw ay magiging isang manlalakbay na kayang gawin ang anumang bagay. Matapos ang kanyang ekspedisyon sa piitan, inirehistro ng batang lalaki ang kristal ng teleportasyon, para direkta siyang makabalik sa ikapitong palapag sa susunod. Gayunpaman, nang paalis na siya, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga manlalakbay na napilitang tumakas mula sa isang kawon ng mga orc at napilitang iwan ang isang maliit na batang babae. Dahil kung nanatili sila, paliwanag ng pinuno, lahat ay magiging at nagpasya siyang unahin ang kanyang mas matatandang kasama. Hindi maiwasan ni Orhan ang mag-alala nang marinig niya iyon, ngunit sinubukan niyang huwag makialam sa problema, pinaniwalaan ang sarili na malas lang ang batang babae dahil sumali siya sa maling grupo. Gayunpaman, alam na alam niya ang sakit ng pag-iwan ng iyong koponan at ang pagkaalam niya nang nagpabalik kay Orhan at nagpasya siyang makialam. Dahil sa galit, inakusahan niya ang grupo ng pag-abandono sa isang kasamahan at pagkatapos ay paggawa ng mga dahilan para hindi na nila kailangang iligtas ito, ang mga taong pinakainis ang mangkukulam. Sumagot ang isa sa mga miyembro na hindi niya rin sana nailigtas ang batang babae kahit nanatili siya, at dahil hindi siyang tipo na nagpapalamon ng insulto, sinubukan niyang suntukin si Orhan na madaling nakaiwas at itinapon ang bata sa lupa. Mabilis na tinanong ni Orhan kung saan iniwan ang batang babae. Sa pagbanggit sa kanya, ang kawawang batang babae ay napapaligiran ng mga orc at malapit ng kainin ang buhay. Sa isang desperadong hakbang, nilalaro niya ang kanyang huling baraha sa pamamagitan ng paggamit ng isang mahiwagang kalasag upang pigilan ang mga halimaw na makalapit pa. Habang sinubukan nilang basagin ang hadlang at sumigaw siya para sa kanyang nakatatandang kapatid. Biglang, habang nagkakagulo ang depensa, dumating si Orhan, nagpakawala ng isang nakakagulat na pana at itinaboy ang mga kaaway. Agad nilang sinimulang atakehin ang lalaki sa halip. Gaya ng dati, inihahanda ni Orhan ang kanyang espada at pinapalakas ang sarili, pinapalakas ang kanyang pangunahing kombinasyon sa labanan, pagkatapos ay nakikipaglaban sa mga orc sa malapitan. Ina-activate din niya ang technique boost para harapin ang mga kalaban na kasing galing niya, na nagpapalito sa babae tungkol sa propesyon ng lalaking ito, dahil tila siya ay isang enchanter at swordsman sa parehong oras. Pagkatapos talunin ang ilan sa mga orc, nagpalabas ang tao ng sharpness boost para mas maging epektibo ang kanyang espada sa pagpunit sa laman ng kaaway. Pagbalik niya sa laban, humanga ang dalaga dahil hindi pa siya nakakita ng sino mang lumaban ng ganoon. Sa harap ng sangkaterbang ito, naiintindihan ni Orhan kung bakit tumakas ang mababang ranggong grupo, ngunit siya naman, alam niyang kaya niyang harapin ito ng mag-isa. Sa isipang iyan, nagtungo ang mandirigmang may espada sa gitna ng kaguluhan at nagsagawa ng sunod-sunod na pag-atake na nagpunit sa malaking bahagi ng mga halimaw. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang husay at bilis habang pinupugutan niya ng ulo ang kanyang mga kalaban ng may pambihirang kadalian, na lalong nagpapahanga sa batang babae sa lawak ng kanyang talento. Hindi nagtagal, nang matapos ng salamangkero ang lahat ng orc, bumagsak ang batang babae sa lupa dahil sa ginhawa at nagsimulang umiyak. Pagkatapos mailabas ng ligtas ang dalaga mula sa piitan, nagpapaalam lang si Orhan, hindi umaasa ng marami, ngunit sabik na magpasalamat ng maayos sa tulong na ibinigay niya. Sabi ng batang babae, walang hanggan siyang nagpapasalamat at nagpakilala siyang si Sofia Claudel. Nang marinig ang kanyang apelyido, napansin na rin ng mandirigmang may espada ang sagisag sa kanyang tanika, pagkatapos ay nagpakilala rin siya bilang si Orhander, isang pangalang talagang nagustuhan ni Sofia. Sa paghahangad na bumawi sa abalang dulot niya,
Nag-alok ang batang babae na bayaran ang hapunan ng lalaki, at kahit sinabi nitong hindi siya tumulong na may inaasahang kapalit, napakatindi ng kanyang hanggaring gantihan ito sa anumang paraan kaya naman tinanggap nito ang imbitasyon, kahit medyo awkward. Kaya dinala niya ang mangkukulam sa isang restaurant na ang karatula ay may parehong sagisag tulad ng kanyang damit. Ayon sa dalaga, napakamurang lugar ito, pero masarap ang pagkain. Ito ay nagpapatunay na si Sofia Claudel ay talagang bahagi ng Silver Rabbits of the Night Sky, isa sa pinakamalaki at pinakasikat na angkan sa kaharian ng Nohitan. Nang makapasok na, nagulat si Sofia nang makita ang nakatatandang kapatid niya sa loob ng establishmento, at ipinaliwanag nito na naroon siya para sa isang pulong malapit lang. Tinanong niya kung sino ang lalaking kasama ng kapatid niya, sinasabing napakabata pa ni Sofia para makipag-date. Nahiya, nagpanik si Sofia at hindi maipaliwanag kung ano ang nangyayari, hanggang sa napansin ng kanyang nakatatandang kapatid na nakatayo siya sa harap ni Orhan Dur, na nagkakamot ng ulo. Sabi ni Orhan, "Long time no see, Selma Claudette." Hindi maintindihan ni Sofia kung paano kilala ng lalaking ito ang kapatid niya, kaya ipinaliwanag nito na si Selma ang pinuno ng pinakamakapangyarihang S-rank ng Silver Rabbits, ang pinakamalakas na enchanter sa kaharian, at malaking bahagi ng pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa propesyon ng enchanter, gayon din ang paglikha ng ideya na magkakaiba ang papel ng mga miyembro ng grupo. Sa estratehiyang kanyang nilikha, ang bawat koponan ay nahahati sa tatlong tungkulin, ang mga umaatake, na nagpapabagsak sa kaaway, ang mga tagapagtanggol, na nagsisilbing kalasag, at ang mga taga-suporta, na nagbibigay ng tulong. Binago ng estratehiyang ito ang paraan ng pagganap ng mga adventurer sa kanilang mga misyon, na nagbabago magpakailanman sa mga ekspedisyon sa piitan. Ayon kay Orhan, walang pagkakaiba ang grupo ng bayani, at iyon ang dahilan kung bakit niya kinailangan iwanan ang kanyang propesyon bilang mandirigma upang maging enchanter. Pagkatapos makita kung gaano kalakas si Selma sa pinagsanib na pag-atake noong nakaraang buwan, doon nagpa siya ang kanyang mga kasamahan sa koponan na hindi sapat si Orhan, na kalaunan ay humantong sa kanyang pagpapaalis. Sa kanyang sarili, pinaghihinalaan na niya na magkakamag-anak ang dalawang babae, ngunit wala siyang ideya na magkapatid sila. Sa pagbanggit diyan, suot ang galit na ekspresyon, tinanong ni Selma kung ano ang ginagawa ng batang ito sa paligid ng kanyang 14 na taong gulang na nakababatang kapatid na babae. Dahil hindi alam kung paano ito maipapaliwanag ng maayos, sinabi ni Orhan na talagang kakain sana siya ng hapunan kasama si Sofia, ngunit dalisay ang kanyang mga intensyon. Ito ay binigyang kahulugan ni Selma na sinasabi ni Orhan na hindi sapat ang kanyang kapatid para sa kanya. Nawalan ng pasensya si Selma at nagsimulang lakasan ang boses, kaya sumingit si Sofia para pakalmayan siya at ipinaliwanag na ang lalaking ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Na-disappoint na nagpunta si Sofia sa piitan ng mag-isa, at hindi pa ipinaalam sa angkan, pinaalalahanan siya ni Selma na bukas makalawa ay magkasama silang pupunta sa dakilang labyrinth, at hindi dapat ginawa ng mas batang babae iyon. Dahil hindi naman siya nasaktan, hindi siya papagalitan ng nakatatandang kapatid, pero iginigiit niyang huwag na ulitin kailanman ang ganoong pag-uugali. Dahil iniligtas ni Orhan ang kanyang kapatid, nagpasalamat si Selma sa kanya at humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging malupit. Pagkatapos ay mas kalmadong nagkasama ang tatlo, at binanggit ni Selma na hindi niya nakita si Orhan mula noong pinagsamang pag-atake noong nakaraang buwan, nang magkakilala sila, at na ito ang unang pagkakataong nagkausap ang dalawa sa ganitong paraan. Dahil magkaklase sila, magkasama silang inilagay sa laban na iyon, kung saan si Selma ang namuno at si Orhan naman ang nagsilbing suporta. Pinuri ni Selma ang pagganap ng bata ng araw na iyon, at nagkomento si Sofia na parang matagal nang kilala ng kanyang kapatid ang lalaking ito. Nagulat si Selma na hindi pa narinig ng mas batang babae si Orhan Dur, dahil miyembro ito ng Heroes Party. Nagulat ang dalaga nang malaman kung gaano kahalaga siya, ngunit sinabi ni Orhan na hindi na siya kabilang sa kopunang iyon, nang hindi isinisiwalat ang eksaktong dahilan. Nang marinig iyon, tinanong ni Selma kung bakante siya, sa pag-aakalang malapit na siyang mag-recruit para sa Silver Rabbits. Hindi man lang pinatapos ni Orhan ang dalaga at agad na tinanggihan ang imbitasyon, dahil gusto niyang manatiling walang grupo sa ngayon. Ipinaliwanag ni Selma na nagkamali ng pagkaunawa ang binata sa sitwasyon.
Sa katotohanan, siya ang perpektong trabaho para sa mandirigmang may espada, sinasabayan ang kanyang angkan sa pagsasanay na magsisimula sa makalawa. Ang ekspedisyong ito ay para sa pag-recruit ng mga bagong miyembro, kung saan ang mga veteranong may ranggo at S-rank ang mamumuno sa mga bagong recruit na ito sa loob ng 3 araw habang bumababa sila sa ika-50 palapag ng Great Southern Labyrinth. Nang humanga na tatagal lang ito ng 3 araw, komento ni Orhan na ang pinakamahusay na mga baguhang manlalakbay ay aabuti ng 6 na buwan hanggang 1 taon para gawin ang pareho. Ipinaliwanag ni Selma na posible ito kung kukunin nila ang pinakamaikling ruta. Inamin din niya na hinihingi ng mga sponsor ng ekspedisyon ang mabilisang resulta. Sinabi ni Orhan na kahit ang mga Silver Rabbits ay may sarili ring problema, pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit pinipilit ng mga sponsor ang angkan ng husto. Kahit matapos ang gayong matapang na pangako tungkol sa ekspedisyon, alinman sa paraan, dahil determinado siyang ituloy ang misyong ito, iniisip ng mandirigmang may espada na kung ang layunin ay palakasin ang buong angkan, kung gayon, ang mga baguhan na hindi kayang talunin ang boss ng palapag ay maaaring mag-explore sa mas malalim na antas ng mag-isa. Namangha si Selma na nahulaan niya iyon batay lamang sa kaunting sinabi niya, na nangangahulugang mas matalas siya kaysa sa akala niya. Sa labyrinths, kailangang talunin ng mga manlalakbay ang mga boss na lumalabas tuwing 10 palapag upang patuloy na bumaba, at napakakaraniwan na mamatay ang mga bagong kasapi sa mga laban na ganoon ang antas. Pero kung ang mas may karanasan na mga adventurer ang hahawak sa mga laban na iyon, ang mga baguhan ay maaari lamang magrehistro sa kristal at magpatuloy sa susunod na palapag. Sa katunayan, iyan ang dahilan kung bakit gusto ng pinuno na sumali si Orhan Durrell sa ekspedisyong ito. Tinanong niya kung okay lang talaga na may tagalabas na sumali dito. Sa sandaling iyon, hinawakan ng babae ang kanyang mga kamay, na nagpagulo sa kanya, at binigyang diin kung gaano niya nirerespeto ito bilang isang mangkukulam. Natutuwa ang batang marinig iyan, pero naaalala rin niya ang dahilan kung bakit siya pinatalsik sa grupo ng bayani, dahil hindi siya kasing lakas ni Selma noong sabay silang umatake. At ngayon, hinihiling niya sa kanya na bumalik sa pagiging isang mangkukulam, na hindi naman masyadong kaakit-akit lalo na kung isa sa alang-alang ang huling pinagdaanan niyang trauma. Dahil doon, hindi tinanggap ni Durr ang imbitasyon. Pero sabi ni Sofia sasama rin siya at pinipilit na sumama siya sa kanila, bahagyang naiyuyugyug siya. Nangako siyang pag-iisipan pa ito, ngunit binigyang diin na iniwan niya ang propesyon bilang enchanter upang magtuon sa pagiging swordsman. At kung sasali siya sa misyong ito, sa ganoong papel siya sasali. Kahit nagulat siya, tinanggap ni Selma ang kondisyon nito, dahil sa kaibuturan ng kanyang puso ay naniniwala siyang kung magiging mainit ang sitwasyon sa loob ng labyrinth, babalik si Orhan Durrell bilang isang mangkukulam upang harapin ang sitwasyon. Ano man ang mangyari kung magpapasya siyang sumali, kailangan niyang pumunta bukas ng umaga sa punong tanggapan ng Silver Rabbit. Sa paglubog ng araw, pumunta si Orhan sa tindahan ng isang matandang lalaki na, kahit malapit na magsara, ay mainit na tinanggap ang bata at inalok siya ng tsaa. Sa huli, malaki ang pasasalamat niya sa lahat ng pagpapalaganap na ibinigay ng batang lalaki sa tindahan nang sumali ito sa grupo ng bayani na nagpalakas sa benta. Sa pagbanggit diyan, humihingi ng paumanhin ang bata sa kanyang lolo bago niya ipinahayag na hindi na siya bahagi ng grupo. Gayunpaman, sinabi ng matandang lalaki na hindi kailanman mawawala ang kanyang pasasalamat sa kanyang apo, at na si Orhan ay nananatiling siya pa rin, mayroon man o walang koponan. Alam na alam niya kung gaano kahirap nagtrabaho ang bata para tumulong, at hindi kailanman malilimutan iyon. Sa opinyon ng matandang lalaki, ang mga taong tulad ng kanyang apo ay mahalaga para sa lipunan, at sa pagkakita kung paano nahihirapan ang batang tanggapin ang mga papuri, hinimok niya si Orhan na tanggapin ng mas maayos ang mga salitang pagmamahal tuwing naririnig niya ito. Sa pagtitiwala sa intuition at karakter ng kanyang apo, hiniling ng lolo sa kanya na gawin ang sa tingin niya ay tama, dahil mahaba pa ang kanyang paglalakbay at kakasimula pa lang. Sa makatuwid, dapat mabuhay si Orhan para sa kanyang sarili, ngunit huwag kailanman tumigil sa pagtulong sa iba. Ano man ang mangyari, laging nasa tabi niya ang kanyang lolo. Kinaumagahan, nag-report si Orhan Durrell sa HQ ng Silver Rabbit. Nang makitang maayos ang kanyang itsura, tinanong ni Selma kung nakahinga siya ng maluwag nang umalis sa grupo ng bayani, at sumagot siya na, parang ganun na nga.
Susunod, nagpasalamat si Vince Brars, ang pinuno ng angkan, sa binata sa pagdating nito at inamin na marami na siyang narinig tungkol dito, kasama na ang hindi magandang balita tungkol sa pag-alis nito sa grupo ng bayani. Tungkol naman kay Orhan, hindi niya pinag-uusapan ang tungkol dyan at sa halip ay gusto niyang malaman pa ang tungkol sa paglalakbay na ito para sa pagtuturo. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Selma na sa loob ng 3 araw ay pupunta na sila sa ika-51 palapag ng Great Southern Labyrinth. Bago umabot sa antas na iyon, hihinto sila sa ika-21 palapag sa unang araw, sa ika-36 sa ikalawang araw, at iba pa. Sa kalagitnaan ng paliwanag na iyon, nakita natin ang isang naunang sandali ng sinabi ni Selma sa pinuno ng mga kuneho ang tungkol sa pag-alis ni Orhan Durrell mula sa grupo ng bayani, at kung paano niya ito nakita bilang isang kakilakilabot na pagkawala para sa koponan, dahil tiyak na hindi sila magiging kasing lakas kung wala si Durrell. Sumang-ayon si Selma, dahil dinala ng mangkukulam ang koponan sa ibang antas sa pamamagitan ng kanyang suportang mahika. Sigurado, hindi gaanong malakas ang mga salamangka ni Orhan kumpara sa karaniwan, pero kahanga-hanga ang bilis niya sa pag-e-enchantment, 4 na beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Bukod pa riyan, nakita ni Selma na gumamit si Orhan ng mga orihinal na salamangka, at napansin niya na may malaking kakayahan itong suriin ang mga sitwasyon, hulaan ang susunod na galaw, at magbigay ng mahikang suporta sa tamang sandali. Taglay niya ang lahat ng kasanayang kailangan ng isang mangkukulam, kahit wala siya sa grupo ng bayani. Naniniwala si Selma na babalik sa tuktok ang Silver Rabbit sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang tungkol sa batang iyon noong pinagsamang pag-atake, nahirapan si Vince maniwala na itinapon lang si Orhan Durrell, ngunit ipinaliwanag ng kanyang nasasakupan na karaniwan ay hindi nakukuha ng mga enchanter ang karapat-dapat sa kanila. Siya mismo, dahil sikat siya, ay nagiging overrated, samantalang ang tunay na makapangyarihan, tulad ni Orhan, ay karaniwang itinuturing na walang halaga. Bumabalik sa kasalukuyang sandali, matapos marinig ang lahat ng detalye ng ekspedisyon, sinuri ni Orhan ang plano. Magkakaroon ng 10 grupo ng mga baguhan at 5 tagahatid, kasama na siya at si Selma. Magkakasunod na haharapin ng mga grupo ng baguhan ang mga halimaw, at kung may hindi pangkaraniwang mangyari, ang mga tagapagbantay ang kailangang humarap dito. By the way, Orhan asks why only 5 escorts instead of more R-rank groups, since it would make sense to minimize the risks of the expedition, especially given how tight the schedule is and how it could put the beginners in danger. Sumagot si Selma na gusto talaga nilang dalhin ang mga baguhan sa ika-51 palapag, pero kailangan nilang dumaan sa ilang paghihirap para talagang lumago sa misyong ito. Alam ni Orhan na hindi iyon ang tunay na dahilan, kahit wala siyang ideya kung ano ang tunay na dahilan, at syempre, hindi nila sasabihin sa isang tagalabas na katulad niya. Gayunpaman, nag-aalok siya ng tulong at nakatanggap ng pasasalamat mula kay Vince Brar. Ayon sa kanya, ang gantimpala ng mangkukulam ay 2 gintong barya ngayon, at 10 pa kung magtatagumpay ang misyon. Sa tingin ni Orhan ay maganda yun, bagaman inamin niyang labis ang bayad, dahil sapat na yun para sa isang buong taon ng gastusin ng isang ordinaryong mamamayan. Sinabi ni Selma na ito ang halagang nakikita nila sa kanya, kaya nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya. Makalipas ang ilang oras nagtungo si Orhan Durrell sa pasukan ng piitan kung saan magaganap ang paglilibot, at nagtipon ng mga baguhan, naghahanda para sa pagsisimula ng paglalakbay. Nang lumitaw sina Selma at Sofia at batiin siya, napansin niya na pareho pa rin ang suot ng batang babae sa dati, marahil ay ang karaniwang uniforme para sa mga baguhan. Sabi rin niya, maganda siyang tingnan sa suot niyang iyon, na nagpapula kay Sofia habang nagpapasalamat siya sa kanya. Habang hindi kaya ni Selma ang mukhang ginagawa ng kanyang kapatid at sarkastikong sinasabi kung gaano kahusay si Orhan sa pagbibigay ng papuri sa isang babae. Dahil pinag-uusapan na nila ang pagkaalam kung paano mang-akit ng isang tao, tinanong ni Selma kung may kasintahan ang lalaki. Kinakamot niya ang ulo niya at sinasabing hindi, pero dahil may mga babae sa dati niyang koponan, malamang natutunan niya kung paano makitungo sa kabilang kasarian. Naaalala ni Selma na dating magkakasamang nakatira ang grupo ng bayani sa iisang mansyon, habang tinatanong ni Sofia kung nasaan ang kanyang kaibigan. Ipinaliwanag niya na nakatira ito sa isang bahay pahingahan.
Nagpanik si Selma habang sinusubukang intindihin kung bakit gustong malaman ng kapatid niya iyon, dahil parang balak nitong bisitahin siya, at kailangang magmadaling magpaliwanag ng kawawang dalagita na nagtatanong lang siya dahil sa kuryosidad, at binago ang paksa. Tinanong ni Selma kung bakit mas malayo si Orhan sa mga baguhan, at ipinaliwanag niya na dahil isa siyang tagalabas, pinili niyang bigyan sila ng distansya para lalo pang kabahan ang mga baguhan. Sa pagbanggit diyan, hiniling ng enchanter sa kanya na tumulong sa pagpapakalma sa grupo, habang hiniling niya kay Sofia na pumunta at makipagkita sa kanyang koponan. Hindi nagtagal, sinamahan ni Orhan si Selma habang papalapit ito sa tatlong manlalakbay na magsisilbing mga kasama. Pinupuri ng pilak na kuneho si Orhan at sinisiguro sa kanila na magiging magaling siyang kasama. At lahat ay naniniwala kapag sinabi iyon ng isang napakahalagang miyembro ng grupo. Si Orhan naman, sa kabilang banda, ay humihiling sa kanya na huwag masyadong magkaroon ng mataas na inaasahan sa kanya, lalo na sa harap ng iba. Sa wakas, pagkatapos sabihin ni Orhan na siya ay isang umaatake, nagpakilala ang lalaking may asol na buhok bilang Anthem, isang tagapagtanggol, si Bernard, ang isa pang lalaki, ay isa ring tagapagtanggol, habang si Kathy naman ay ang tagapagpagaling. Sa tingin ni Orhan, balanse ang grupo, pero kung hindi siya dumating, may magiging tagapag-atake, at lalo nitong pinaghihinalaan ang plano ng bata. Sa pagkakita sa mga reaksyon ng bata, muling naalaala ni Selma ang pag-uusap nila ni Vince na sinabi nitong naiintindihan niya ang nararamdaman niya dahil nawala ang napakalakas na trump card, ngunit pinaalalahanan siya na si Orhan ay isang mangkukulam katulad niya. At sa pag-iisip tungkol sa balanse ng grupo, hindi siya maaaring manatili sa unang koponan. Kahit pumayag siya, ikinalungkot ni Selma na hindi man lang umusad ang kanilang angkan mula noong nakaraang taon, na nagpapaniwala sa kanya na hindi na mababawi ng mga pilak na kuneho ang kanilang nawala at eksaktong dahil doon niya inimbita si Orhan na sumali sa ekspedisyon. Gayunpaman, pumayag lang siya kung gagamitin siya bilang mandirigma, at ang tanging inaasahan niya ay talagang gumana ito bilang tagapagtanggol sa harap kapag nagsimulang tumindi ang labanan. Sa wakas, pagkatapos magpaalam sa grupo ng mga escort, dinala ni Selma si Orhan sa mga baguhan upang salubungin sila. Pagpunta sa harap at pagkuha ng buong atensyon ng lahat, inihayag ng lider na ngayong araw ay sisimula na nila ang pagbaba patungo sa ika-51 palapag ng Great Southern Labyrinth. Naiintindihan niya ang nerbiyos ng bata, dahil hindi madaling makarating sa napakalalim na antas ng piitan na ito ng maaga sa kanilang karera, ngunit hinihiling niya sa kanila na huwag mag-alala dahil nagdala siya ng malakas na kasama sakaling may mangyari sa labas ng plano. Sa kasong iyon, ipinakilala niya si Orhan at isiniwalat na nakarating na ito sa ika-74 na palapag, isang lugar na hindi pa nararating kahit ng mga pangunahing tauhan ng kaharian, kasama na si Selma mismo. Namangha ang mga bagong dating, at mabilis na kumalat ang bulong-bulungan sa karamihan tungkol sa hindi kapani-paniwalang tagumpay ng lalaki. Parang hindi pa sapat iyon, kahit na sinabi ni Orhan kay Selma na huwag masyadong bigyan ng presyon, hindi lang niya sinabi na siya ang magiging pangunahing sanggunian para sa lahat sa loob ng piitan, kundi binigyang diin din niya ang katotohanang dating bahagi si Orhan ng Heroes Party, na agad siyang ginawang parang sikat sa mga trainee. Pagkatapos ng talumpati, nagreklamo si na inilagay siya ng dalagita sa pedestal ng mga inaasahan na parang Diyos, ngunit iginiit niya na ito ang pinakamagandang gawin, dahil mahalagang trabaho ito upang mapanatiling kalmado ang mga baguhan. Ang problema ay, sa isipan ni Orhan, gusto lang niya ang titulong bayani kung makakatulong ito sa kanyang lolo sa tindahan, at umaasa siyang hindi siya mabibigyan ng sakit ng ulo ng kalokohang ito. Anyway, hiniling ni Selma sa batang samahan ang Team 10, na binuo ng pinakamagagaling na bagong dating, na, kung matututong magtulungan, ay madaling makakarating sa gitnang palapag. Hinawakan ni Selma ang kamay ng kanyang kasama para bigyan siya ng lakas ng loob, pero hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala ng husto sa isang tagalabas. Gayunpaman, pupunta si Orhan sa tatlong bagong dating na bumubuo sa Team 10, kung saan kasama si Sofia. Akala ni Orhan may nawawala, pero nang malaman niyang lahat ng miyembro ng kanyang koponan ay naroon talaga, nagsimula siyang mag-isip kung gaano delikado ang pagbuo ng koponan na may kakaunting baguhan. Ipinaliwanag ng batang nasa 30, puno ng karisma, na walang makakasabay sa kanilang bilis,
at nag-alala si Orhan kung paano magiging ang batang ito kapag lumaki siya kung ganito na siya kapuno ng kay-abangan sa edad niya. Pagkatapos ay pinapakiusapan niya ang kanyang mga nasasakupan na magpakilala. Sabi ng batang pangalan niya ay Logan Hayward, ang mangkukulam na balang araw ay lalampas sa kay Selma. Susunod, nagpakilala si Caroline Inglet bilang isang tagapagtanggol. Napansin ng escort na kakaunti lang ang kagamitan ng dalagita para sa klase na kinabibilangan niya, pero ipinaliwanag niya na isa siyang defender na hindi gumagamit ng baluti o kalasag, dahil mas gusto niyang umiwas kaysa harangan, dahil hindi niya kayang isipin na hawakan siya ng mga nakakasuklam na halimaw. Ngunit dahil malaki ang pagnanais niyang patayin silang lahat, pinili niya ang klase na nagpapahintulot sa kanya na makalapit hanggat maaari sa mga kaaway na iyon. Sinabi ni Orhan na mas mahirap umiwas sa atake kaysa protektahan ang sarili gamit ang kalasag, lalo na para sa isang walang karanasan tulad ni Caroline, kaya tinanong niya kung may sinumang miyembro ng angkan ang tumutol sa pinili ng dalaga. Sinabi ni Logan na oo, pero binaliwala lang ng kasama nila ang lahat at nagpatuloy sa kanyang desisyon. Ang komentong ito ay nagdulot ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa, at upang matapos ang kahangalan, hiniling ni Durr sa huling miyembro ng tatlo na ipakilala ang sarili. Kaya, sinasabi ni Sofia Claudel ang kanyang pangalan sa lahat at kinikilala ang sarili bilang isang rear-line attack mage. Nang matapos magsalita si Sofia, muling nag-away sina Logan at Caroline, at napagtanto ni Orhan na hindi magiging madali ang misyong ito. Gayunpaman, ikinagulat niya na tumahimik ang mga bata pagkapasok nila sa labyrinth. Tinanong ni Caroline kung ano ang ginagawa ng isang miyembro ng grupo ng bayani sa ekspedisyong ito, dahil akala niya ay magkaaway ang kanilang mga angkan. Gaya ng sinabi na ni Selma, ipinaalala sa kanya ni Orhan na hindi na siya bahagi ng grupong iyon, dahil napakataas ng prestihiyo ng koponan. Insistent ang dalaga na malaman kung bakit siya umalis, pero tumanggi siyang sumagot sa anumang paraan. Pagpapalit ng paksa, ipinapalagay ni Caroline na tiyak na kilala na ni Sofia ang escort, dahil sinabi niyang sasamahan sila ng isang hindi kapanipaniwala. Hinihingi ni Caroline ang sagot mula sa kanyang kasamahan upang malaman kung ito ba ang hindi kapanipaniwalang lalaki na kanyang binanggit, at nang mapilitan, namumula si Sofia na parang buhok niya, ngunit inihayag na si Orhan Durr ang nagligtas sa kanyang buhay, bukod pa sa pagiging napakalakas at pagiging bahagi ng grupo ng bayani. Sinabi rin niya na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na hindi na siya kailangang mag-alala dahil nandyan si Durr, na hindi kailanman nakikita ang sarili bilang bayani. Kahit ganoon ang tingin sa kanya ng dalagita, nagtataka ang mangkukulam kung pinuri lang siya ni Selma ng ganoon para pakalmeyan ang kapatid. Biglang nagpa siya ang dalawang lobo na tahimik na nagmamasid na tumalon sa mga adventurer, ngunit nahulog sila sa isang mahiwagang bitag na inilagay ni Orhan sa daan, na nagbigay sa kanya ng katiyakan na tama ang ginawa niya sa paghahanda ng mga aparatong ito sa kanilang ruta, lalo na para harapin ang mga kaaway na umaatake mula sa likod ng hindi naglalaan ng masyadong maraming oras. Sa huli, ang oras ay isang bagay na wala silang marami, at kung mag-aaksaya man sila, dapat ito ay sa mas mahihirap na laban. Ilang sandali pa, nang makarating ang Team 10 sa ika-20 palapag, sapat na ang napanood ni Orhan sa pakikipaglaban ng kanyang mga baguhan para maintindihan na wala siyang magiging problema sa natitirang bahagi ng pagsasanay. Sa totoo lang, akala niya mayabang lang si Logan, pero talagang mahusay siyang mangkukulam. Kung magagawa niyang magpakita ng magandang pagganap sa mas mahabang labanan, tiyak na magiging napakakapakipakinabang siya sa isang ranked group sa hinaharap. Gayunpaman, kahit na henyo siya, napakahina niya sa pagbibigay ng utos, na mahalaga para sa kanyang klase, bagaman maaari niyang paunlarin ang kasanayang ito sa paglipas ng panahon, syempre. Si Caroline ay talagang napakabilis, bilang isang uri ng tagapagtanggol na may kakayahang umiwas, ngunit may dalawang problema siya. Ang una ay ang kanyang pag-atake ng padalos-dalos at walang pag-iisip, at bagaman kailangan talaga niya na maging pangunahing tagapagtanggol ng grupo, nakakabahala ang paraan ng kanyang paglalantad sa sarili. Pangalawa, dalawang patalim lang ang ginagamit ni Caroline bilang kanyang sandata, na tiyak na angkop sa kanyang estilo, ngunit hindi sapat ang lakas ng kanyang pag-atake para sa grupo. Sa huli, hindi gaanong kahanga-hanga si Sofia kumpara sa dalawang iba, pero mas malakas na siya kaysa sa karaniwang baguhan. Medyo pasibo siya noong naglalabanan at nagkulang dahil nag-atubili sa ilang sandali,
pero magbabago iyan kapag mas nagkaroon siya ng ugnayan sa kanyang mga kasamahan. Gayun din, walang masyadong kapansin-pansing kahinaan si Sofia, na lumilikha ng mga inaasahan tungkol sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Samantala, sa tulong ng tatlong kasama, natalo ng grupo ni Salma ang boss ng ika-20 palapag, pagkatapos ay hiniling sa mga bagong dating na irehistro ang palapag sa kanilang guild cards para matapos na ang ekspedisyon sa araw na iyon. Sa kaunting bakanting oras, pumunta ang mangkukulam kay Orhan upang marinig kung ano ang kanyang opinyon sa unang araw. Sumasang-ayon siya na malaki ang potensyal ng Team 10, pero pinagsisisihan niya na hindi sila masyadong nagtutulungan. Inamin pa niya na lalo siyang nag-aalala kay Caroline, kahit na iginigiit ni Salma na malaki ang pagbuti ng dalaga kamakailan. Dahil dito, nagtataka ang batang lalaki kung ano kaya siya noon, kung ganyan pa rin siya ngayon. Kinabukasan, nagulat si Orhan Duran nang basahin niya ang isang balita sa harapang pahina ng pahayagan tungkol sa bagong mangkukulam ng grupo ng bayani, na naglalantad sa publiko na si Orhan ay pinatalsik mula sa koponan, na ikinagalit niya dahil sa kahihiyan. Pinipiga niya ang pahayagan sa kanyang mga kamay, natatakot din siya na baka may baguhang nakabasa ng artikulo at nagsimulang tingnan siya ng iba, na eksaktong hindi niya gusto, nang umalis siya sa bahay pahingahan at tumungo sa lugar ng pagpupulong. Nilapitan si Duran ng isang batang babae na nagngangalang Luna, na matagal na niyang hindi nakita. Sa grupo ng mga bayani, kahit na lalong pinahirapan si Orhan, si Luna pa rin ang patuloy na nagpakita ng kabaitan sa kanya, katulad ng dati. At nang siya ay paalisan, wala siya doon, umalis siya para gawin ang isang bagay para sa kanyang pamilya, at kung nandoon siya, malamang na iba ang nangyari. Sa harap ng isa na namang komplikadong isyu na kinasasangkutan ng kanyang dating koponan, napagtanto ni Dur kung gaano talaga kalaki ang epekto ng paksang ito sa kanyang isipan. Halos nagmamakaawa si Luna sa kaibigan niya na bumalik sa party, pero nang tanungin niya kung ganoon din ang nararamdaman ng iba, inamin niyang siya lang ang humihiling na bumalik ang Enchanter. Gayunpaman, kung magpapas siya si Orhan na bumalik, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para kumbonsihin ang iba. Kahit nagulat, nakikita ni Orhan sa mga mata ni Luna na seryoso ito, pero sinabi niya na huli na para dyan lalo na pagkatapos ng artikulong nabasa niya. Nang marinig ito, hinawakan ni Luna ang kamay niya at pinaalalahanan siya na nangako silang tatapusin ng magkasama ang dakilang labyrinth. Ngunit pinatigas ni Orhan ang kanyang ekspresyon, inilayo ang kanyang kamay, at sinabing ito ay isang pangako na ginawa nilang dalawa kasama si Oliver, at si Oliver ang nagpalayas sa kanya mula sa koponan, kaya hindi kailanman matutupad ang pangakong iyon. Sa pagkasabi niyan, umalis si Orhan na inis, inamin sa sarili na gusto niyang magkasama silang tatlo magpakailanman, na talagang gusto niyang matupad nila ang kanilang ipinangako. Pero walang silbi ang pag-iyak sa nabuhos na gatas. Wala nang babalikan si Orhan Dur.